Nagkaroon po siya ng kahirapan sa pagsasalita. Nakarating po kami sa iba't ibang lugar para magpakonsulta, humingi ng mga second opinion, hanggang sa na-diagnose po siya na mayroong stage 4 laryngeal cancer. There are stories that reveal not just how a life is changed, but how a whole family is shaped by faith, love, and the power of God's Word, even through suffering. Mel and Demi Tabing married young. Life started fast. They had no guidance and no idea where to turn. Nung panahon po na yon, talagang kami po ay nasa sanlibutan. Ligaw po kami at wala po kaming alam kung paano makakonect sa Lord. Talagang hirap na hirap talaga kami kung paano namin itaguyod yung aming pamilya. Nung mga panahon na yon, hindi ko po alam kung saan patungo ang buhay namin. Meron po kaming naging kapitbahay noon sa Cavite na meron pong transistor palagi na pinapatunog. Unti-unti ko na pong nakagiliwan yung pakikinig po doon sa radyo ng kapitbahay, hanggang sa sinabi ko na rin po doon sa kapitbahay namin na gayak po kaming bumili ng transistor at tulungan niya po kami na hanapin po yung istasyon na yon. Pamula po noon, palagi na po kami doong naka-tune in. Yun na po yung aming kaagapay. That little radio became their constant companion. The airwaves carried seeds of faith that took root in their hearts and in their children's lives. But years later, a devastating diagnosis would put that faith to the test. Nito pong nakaraang taon, nagkaroon po siya ng kahirapan sa pagsasalita. Nakarating po kami sa iba't ibang lugar para magpakonsulta, humingi ng mga second opinion, hanggang sa na-diagnose po siya na mayroong stage 4 laryngeal cancer. Demi lost his voice, but God raised a testimony through their entire family. Their children stepped in, caring for their father, helping with treatments, and giving sacrificially. Together, they became a living testimony of faith in action and a comfort to others going through the same battles. Yung pagpapala at grasya ng Panginoon yung nag-lead sa amin na, sige, kalma tayo, i-lift lang natin sa Lord lahat and all. Nag-undergo kami ng chemotherapy and radiation therapy. May nakita po kaming isang ospital malapit sa amin. Pumasok kami doon sa charity ng radiation therapy niya. Yung 33 sessions, totally wala kaming binayaran sa kanila. Naging instrument din po ang aking mga magulang doon na nakapag-share sa kapwa cancer patient. Maalala ko lang po yung sinabi ng Kaesong, ang mananampalatayang tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng aming mga anak, mga manugang, apo. Sila ay patuloy na sumuporta sa amin. Sa Diyos po ang papuri dahil binigyan din po kami ng isang body of Christ, ang amin pong spiritual family. Patuloy na nananalangin, patuloy po na nagsusuporta, pinalalakas ang aming loob, at pinatitibay po ang aming pananampalataya. Even as Demi lost his voice, he continued to witness through presence, prayer, and with the help of his wife Mel, who became his voice. And later, he would write a letter, a powerful testimony of God's faithfulness in his life. Today, God had healed me from my sickness. He had declared me cancer-free. Patuloy ang buhay ko sa pamilya at sa mga gawain ng Diyos. It is God who brings me back to life for my family and for the ministry. Indeed, He is good, faithful. His mercy never ceases. Great is His faithfulness. Out of pain came purpose and a calling. Demi and Mel are no longer just listeners, but themselves voices of hope among the farming communities of Pila, Laguna. Nagpe-pray po talaga ako na, Lord, tulungan mo ako kung saan mo ako gagamitin. Since lilipat din naman kami ng Pila by that time, mas mabuti pong doon na lang ako mag-field work. Ang Pila po talaga ay isang agricultural municipality. Napalapit na po sa aking puso yung mga tao po doon. Nahihiya silang pumunta doon sa simbahan dahil nga po parang kitang-kita po doon yung economic status ng bawat isa. So ginamit ko po yung pagkakataon na yon para po makapasok ang kanyang salita sa kanilang mga buhay.
mga ordinary people, but now I can say some of them are with extraordinary faith in God. Kasi sila na po ngayon yung mga collaborers ko ngayon sa pag-share ng gospel. From once being lost to becoming a light to others, this is God's transforming grace. The Tabing family continues to share Christ in their community until all have heard. Doon sa maliit na tinig na narinig ko po noon, tinig yun ng Panginoon, ginamit po ang radio, ang 702 DCAS, lahat po ng program, lahat ng segment, alam ko po nang yan na talagang ginagamit po talaga yan ng Panginoon dahil sinabi niya, hindi siya paparito hanggat hindi pa naipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng lugar, sa lahat ng tao. And from one generation to the next, the gospel speaks life.